Umuulan ng malakas sa gabing iyon. Hindi iyong marahang ulan na kayang gawing romantiko ang lungsod, kundi isang malamig at mabigat na buhos na parang may dinadalang lungkot mula sa langit, bumabagsak sa salamin ng mga gusali at dumadaloy sa kalsadang kumikislap sa ilaw ng syudad. At sa gitna ng marangyang distrito ng Daxia ay nakatayo ang isang mansyon na tila hiwalay sa mundo, napakalaki, ngunit napakatahimik, parang isang puso na tumitibok ng mahina sa loob ng isang katawan na unti-unting nawawalan ng buhay. Sa loob ng mansyon ang hangin ay mabigat at malamig, hindi dahil sa temperatura, kundi dahil sa takot na walang gustong magsalita, at sa gitna ng silid na puno ng ilaw na puti at sterile na parang isang operating room ay nakahiga si John Sheehan, ang lalaking kinaiinggitan ng buong lungsod. Gwapo, mayaman, at ipinanganak na tila hawak na ang kapalaran sa kanyang mga kamay. Ngunit sa sandaling iyon ay wala siyang anumang kontrol. Ang kanyang balat maputla na parang nawalan na ng dugo. Ang kanyang mga labi bahagyang nangingitim. At ang kanyang paghinga ay pabugso-bugso. Parang isang ilaw na kumikislap bago tuluyang mamatay. Habang ang tunog ng mga makina sa paligid niya ay paulit-ulit, malamig, at walang emosyon. Parang hindi nito alintana kung siya ay mabubuhay o mamamatay. Sa tabi ng kama ay nakatayo ang kanyang ama, ang lalaking kilala bilang emperador ng kayamanan. Isang taong kayang bumili ng kahit ano sa mundong ito, ngunit ngayon ay tila wala nang mabili. Ang kanyang mga mata puno ng pagod at galit na pilit niyang pinipigil. Ang kanyang mga kamay, mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama na parang iyon na lang ang natitirang bagay na kaya niyang hawakan. At sa harap niya ay nakayuko si Dr. Harry, ang tinatawag na hari ng medisina, isang titulo na sa sandaling iyon ay parang isang mabigat na kasinungalingan dahil kahit gaano pa karaming buhay ang kanyang nailigtas noon, ngayon ay wala siyang magawa kundi yumuko at aminin ang kanyang pagkatalo. Paumanhin, mahina niyang sabi, ngunit sapat upang marinig sa buong silid, hindi ko matukoy ang sanhi ng kanyang sakit. At ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na kutsilyo na tumagos sa katahimikan, dahilan upang ang ama ay mapapikit sandali, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa galit na hindi niya kayang ilabas, habang ang ilaw sa kisame ay bahagyang kumikislap na parang sumasabay sa hininga ng anak niya. At sa labas ng mansyon ay patuloy ang ulan, walang pakialam sa trahedyang nagaganap sa loob. Sa kabilang dulo ng lungsod, malayo sa liwanag at karangyaan, may isang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada, ang kanyang katawan nababalutan ng lumang damit na basa sa ulan. Ang kanyang buhok dumikit sa kanyang mukha, at sa kanyang tabi ay isang basag na mangkok na may ilang baryang tila mas mabigat pa ang kahulugan kaysa sa halaga, habang ang mga tao ay dumaraan na parang hindi siya bahagi ng mundo. Ngunit ang kakaiba ay hindi siya mukhang kawawa. Hindi siya umiiyak, hindi siya humihingi, at hindi siya gumagalaw. Nakatingin lamang siya sa ilaw ng syudad na tila sinusukat ang distansya nito mula sa kanyang sarili. At sa kanyang mga mata ay may isang tahimik na lalim na hindi karaniwan. Parang may alam siyang hindi alam ng iba. Sa sandaling iyon ay may isang sasakyan na huminto malapit sa kanya, isang mamahaling sasakyan na tila hindi nababagay sa maruming kalsadang iyon. At mula rito ay bumaba ang isang binata, ang kanyang mukha puno ng pagod at desperasyon. Ang kanyang mga hakbang hindi sigurado kung saan patungo, ngunit tila may hinahanap. At nang mapansin niya ang babae, ay sandali siyang huminto. Hindi dahil sa awa kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may mali, ngunit hindi niya alam kung ano. Kaya lumapit siya, dahan-dahan. At sa unang pagkakataon, sa buhay niya ay nagsalita siya sa isang taong dapat sana ay hindi niya pinapansin. Miss, may alam ka ba sa medisina? At ang tanong na yon ay tila absurd sa ganitong lugar, ngunit hindi niya alam kung bakit iyon ang lumabas sa kanyang bibig. Marahil dahil sa puntong iyon ay handa na siyang kumapit kahit sa pinakamaliit na posibilidad. At ang babae ay dahan-dahang nag-angat ng tingin.
Ang ulan dumadaloy sa kanyang mukha na parang hindi niya pinapansin at ang kanyang mga mata ay tumingin diretso sa kanya, tahimik ngunit matalim, na parang nakikita ang lahat ng kanyang takot at pag-asa sa isang iglap. At sa pagitan ng kanilang dalawa ay may isang sandaling katahimikan na tila mas mabigat pa kaysa sa ulan bago siya magsalita ng isang simpleng tanong, "Bakit?" At ang binata ay napalunok. Ang kanyang puso parang bumibigat habang sinasabi ang mga salitang matagal na niyang kinatatakutan. "Ang kapatid ko, mamamatay na siya." At sa sandaling iyon ay parang may nagbago sa hangin. Hindi malakas, hindi halata, ngunit sapat upang ang isang kwento ay magsimulang gumalaw mula sa katahimikan. Isang kwento na hindi tungkol sa kayamanan o kapangyarihan, kundi tungkol sa buhay, utang, at mga desisyong hindi na maaaring bawiin. Habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak, parang saksi sa isang simula na wala pang nakakaalam kung saan hahantong. Hindi agad sumagot ang babae. At sa katahimikang iyon ay tila mas lalong naging malinaw ang tunog ng ulan na bumabagsak sa paligid nila. Parang may sariling ritmo na hindi nagmamadali, hindi rin humihinto. Habang ang binata ay nakatayo sa harap niya, basang-basa na ang balikat, ngunit hindi man lang niya napapansin dahil sa sandaling iyon, ang buong mundo niya ay umiikot lamang sa isang bagay. Ang huling pag-asa na baka, kahit gaano kaliit, ay nasa harap niya ngayon. Sa isang taong hindi niya dapat pagkatiwalaan, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Ang babae ay bahagyang tumingin sa kanyang mangkok, sa mga bariyang kumakalansing tuwing tinatamaan ng patak ng ulan. At sa loob ng kanyang isipan ay may isang tahimik na pag-iisip na umusbong. Ang mundo ay palaging may presyo, ang buhay ay may presyo, ang desperasyon ay may presyo. Ngunit ang tanong ay hindi kung magkano, kundi kung sino ang handang magbayad at kung ang pagbabayad ba ay sapat upang baguhin ang kapalaran. Maraming doktor, mahinahon niyang sabi. Ang boses niya hindi malamig, ngunit walang emosyon. Bakit ako? At ang tanong na yon ay hindi lamang tanong, kundi isang pagsubok. At ang binata ay bahagyang napayuko. Ang kanyang mga kamay kumuyom dahil alam niyang tama siya. Wala siyang dahilan para magtiwala sa isang pulubi, ngunit wala na rin siyang lakas para magduda pa. Dahil wala nang natira, sagot niya, at ang mga salitang yon ay hindi dramatiko, hindi rin malakas, ngunit totoo. At minsan ang katotohanan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Lahat na sinubukan namin, wala nang kaya. At sa likod ng kanyang boses ay may isang bagay na hindi niya kayang itago. Takot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kapatid niyang unti-unting nawawala. Ang babae ay tumingin muli sa kanya, mas matagal ngayon. Parang sinusuri hindi ang kanyang itsura, kundi ang kanyang pagkatao, ang kanyang hangarin, at higit sa lahat ang kanyang desperasyon, at sa loob niya ay may isang bahagyang pag-alon ng alaala. Mga mukha, mga taong minsang lumuhod sa harap niya, mga taong handang ibigay ang lahat kapalit ng buhay ng mahal nila. At sa bawat pagkakataon ay iisa lang ang tanong na bumabalik sa kanya. Ang pagliligtas ba ay kabutihan o isa lamang paraan upang panatilihing umiikot ang utang ng mundo? Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Marahil dahil ang binatang ito ay hindi nagmamakaawa sa paraang inaasahan niya. Wala siyang yabang, wala ring pangako ng kayamanan. Tanging isang tahimik na pag-amin na wala na siyang magagawa. At marahil iyon ang dahilan kung bakit ang babae ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang basang damit dumikit sa kanyang balat. Ang kanyang presensya biglang nagbago mula sa isang pulubi tungo sa isang bagay na hindi madaling ilarawan. "Dalhin mo ako," sabi niya, diretsyo, walang pag-aalinlangan, at ang binata ay parang hindi agad nakaintindi. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang mga mata, ay nakita niya na walang biro sa sinabi nito. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabing iyon, ay may isang maliit na liwanag na sumiklab sa kanyang dibdib. Pag-asa, marupok, ngunit totoo. Habang sumasakay sila sa sasakyan, ang ulan ay patuloy na bumabagsak at ang babae ay tahimik lamang na nakaupo sa likod.
Ang kanyang mga mata nakatingin sa bintana kung saan ang ilaw ng lungsod ay dumadaloy na parang mga alaala na hindi na mababalikan. At sa loob ng kanyang isipan ay may isang tanong na hindi niya maalis. Bakit niya ito ginagawa? Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa utang, at lalong hindi dahil sa awa. Sapagkat matagal na niyang natutunan na ang awa ay isang luho na hindi niya kayang afford. Ngunit marahil dahil sa isang bagay na mas tahimik, mas malalim, isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. At iyon ang pinakamapanganib. Samantala, sa mansyon, ang tensyon ay lalong tumitindi. Ang mga doktor ay nag-uusap sa mababang boses, ang ilan ay galit, ang ilan ay takot, ngunit lahat ay may iisang bagay sa isip, ang kanilang reputasyon, dahil kung ang lalaking ito ay mamatay, hindi lamang isang buhay ang mawawala, kundi ang kanilang pangalan ay madudungisan, at sa gitna ng kanilang pag-uusap ay may isang balitang dumating. Mabilis, halos hindi ka panipaniwala. Ang pangalawang batang master ay papauwi na, at may kasama siyang isang pulubi. Ang unang reaksyon ay hindi katahimikan, kundi pagtawa. Isang malamig, mapanlait na pagtawa na puno ng pagmamataas. Dahil sa kanilang mundo, ang medisina ay agham, kapangyarihan at taon ng pag-aaral, hindi isang bagay na maaring hawakan ng isang taong walang pangalan at walang lugar. At ang ama ni John Sheehan ay napapikit sandali, hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil pagod na siyang magduda. At kung ang isang pulubi man ang huling pag-asa, marahil iyon ay hindi na tungkol sa luhika, kundi sa desperasyon. Nang bumukas ang pintuan ng mansyon, ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok kasama ng ulan. At kasabay nito ay ang babae. Tahimik na naglakad papasok, ang kanyang basang bakas na iwan sa marmol na sahig na parang marka ng isang bagay na hindi kabilang sa lugar na yon. At ang lahat ng mata ay napunta sa kanya, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa paghamak. At sa sandaling iyon ay malinaw na malinaw. Hindi siya tinanggap, hindi siya inaasahan, at lalong hindi siya pinaniniwalaan. Isa na namang palabas, may isang doktor na bumulong, sapat para marinig ng iba, at ang iba ay bahagyang nangumiti. Ngunit ang babae ay hindi tumingin sa kanila, hindi siya nag-react, at hindi rin siya nagmadali. Bagkus ay nagpatuloy lamang siya sa paglalakad na parang ang mga tingin nila ay walang bigat, hanggang sa makarating siya sa tabi ng kama ni John Sheehan, at doon siya huminto. Ang kanyang mga mata dahan-dahang tumingin sa lalaking nasa pagitan ng buhay at kamatayan, at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya ay may isang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi awa, hindi rin takot, kundi isang uri ng pagkilala na parang nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang kilala. Sa likod niya, nagsimula ang mga bulungan, ang mga pagdududa, ang mga tanong, ngunit sa kanyang isipan ay tahimik lamang ang lahat, at sa loob ng katahimikang yon ay malinaw ang isang bagay. Ang gabing ito ay hindi na maaaring ibalik, at ang desisyon na gagawin niya ay hindi lamang magbabago ng buhay ng lalaking ito, kundi ng sarili niya rin, kahit hindi pa niya ito inaamin. Walang nag-imbita sa kanya na lumapit sa kama, ngunit wala ring nakapagpigil sa kanya. At sa bawat hakbang niya sa malamig na marmol, ay tila mas lalong nagiging malinaw ang agwat sa pagitan niya at ng mundong ito. Ang mundong puno ng kapangyarihan, pangalan at kayamanan, habang siya ay nananatiling isang anino na hindi dapat naroroon. Isang presensyang walang karapatan, ngunit hindi rin kayang alisin. Ang mga mata ng mga doktor ay nakasunod sa kanya, puno ng paghamak at galit na pilit nilang tinatago sa likod ng kanilang professional na anyo. At ang isa sa kanila ay hindi na nakatiis, bahagyang umusad at nagsalita sa tono na parang nagtuturo sa isang batang walang alam, huwag kang lalapit kung wala kang alam sa ginagawa mo. Ngunit hindi man lang siya tiningnan ng babae na parang ang boses nito ay hindi sapat upang makapasok sa kanyang mundo. At sa halip ay tahimik niyang itinaas ang kamay ni John Sheehan. Ang kanyang mga daliri marahang dumampi sa pulso nito. At sa sandaling iyon ay tila may nagbago sa hangin.
Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa paraan ng kanyang paghawak. Hindi ito tulad ng isang pulubi. Hindi rin tulad ng isang baguhan, kundi parang isang taong sanay na sa pagitan ng buhay at kamatayan. Anong ginagawa mo? Mas matalim na tanong ng isa pang doktor, ngunit bago pa man siya makatanggap ng sagot, ay naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kaba dahil ang babae ay hindi nagmamadali. Hindi rin siya nag-aalinlangan at ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang kumpiyansang salita. Sa kabilang dulo ng kama, ang ama ni John Sheehan ay nakatitig lamang, ang kanyang mga mata puno ng tensyon, parang isang taong handang sumabog anumang oras, ngunit pinipigilan ang sarili dahil sa isang manipis na sinulid ng pag-asa na ayaw niyang maputol. Ang nakababatang kapatid naman ay bahagyang napaatras, hindi dahil sa takot sa babae, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon, dahil sa unang pagkakataon ay may isang taong hindi niya kilala na hawak ang kapalaran ng kanyang kapatid at wala siyang magawa kundi manood. Ang babae ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata nakatutok sa pulso ni John Sheehan at sa loob ng ilang segundo ay tila nawala ng saysay ang ingay sa paligid. Ang mga bulungan, ang mga hinga, ang ulan sa labas, lahat ay naging malabo. Habang sa loob ng kanyang isipan ay malinaw ang galaw ng katawan ng pasyente, ang ritmo ng dugo, ang kahinaan ng puso, at ang kakaibang pagkasira ng mga ugat na hindi dapat nangyayari sa isang katawan na ganito ang edad. At sa sandaling iyon ay parang may isang matagal nang nakatagong sagot na unti-unting lumilitaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang hula, kundi bilang isang katotohanang hindi na niya maaaring baliwalain. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay ni John at sa wakas ay nagsalita siya. Ang kanyang boses kalmado ngunit malinaw, congenital heart disease at ALS na dulot ng matinding shock, at sa isang iglap ay tila huminto ang mundo sa silid na yon. Kalokohan, agad na sagot ng isang doktor, ngunit ang kanyang boses ay hindi kasing tibay ng kanyang salita dahil kahit siya ay bahagyang nag-alinlangan sa sarili niyang reaksyon at ang isa pa ay napailing, pilit na pinananatili ang kanyang kumpiyansa. Walang ganoong diagnosis sa kasaysayan ng medisina, ngunit ang babae ay hindi nakipagtalo. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Bagkus ay tumingin lamang siya sa kanila. At sa simpleng tingin na iyon ay parang may sinasabi. Hindi lahat ng bagay na hindi niyo alam ay hindi totoo. Sa gilid, ang tinatawag na immortal doctor ay bahagyang lumapit. Ang kanyang mga mata seryoso, hindi tulad ng iba na puno ng paghamak, kundi puno ng pag-iingat. At tahimik niyang sinuri muli ang pulso ni John Sheehan at sa loob ng ilang sandali ay nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi ganap, ngunit sapat upang mapansin ng iba. At sa sandaling iyon ay nagsimulang gumalaw ang tensyon sa silid. Ang pagdududa ay hindi na kasing lakas ng dati at ang katahimikan ay mas lalong bumigat. Kung totoo man ang sinasabi mo, biglang nagsalita ang ama, ang kanyang boses mababa, ngunit puno ng bigat. Kaya mo ba siyang iligtas? At ang tanong na yon ay hindi simpleng tanong, kundi isang kasunduan na hindi pa binibigkas, isang panganib na handa niyang tanggapin. At ang babae ay tumingin sa kanya, diretso, walang takot, at walang pag-aalinlangan. Walang sakit na hindi kayang gamutin. Sagot niya, at ang mga salitang iyon ay hindi yabang, kundi parang isang katotohanang matagal na niyang tinanggap. At walang taong hindi kayang iligtas, kung hindi pa huli ang lahat. At sa sandaling iyon ay parang may isang bagay na gumalaw sa loob ng ama. Hindi tiwala, ngunit isang uri ng pagkapit sa posibilidad. Kung hindi mo siya mailigtas. Nagsimula ang isa sa mga doktor, ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi. Dahil ang babae ay bahagyang lumingon at nagsalita ng malamig. Kung hindi ko siya mailigtas, hindi niyo na kailangang mag-alala kung ano ang mangyayari sa akin. At ang simpleng linyang yon ay sapat upang patahimikin ang silid dahil walang bahid ng takot sa kanyang boses at iyon ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Sa labas, ang ulan ay patuloy pa ring bumabagsak, ngunit sa loob ng silid ay tila mas lumakas ang tibok ng bawat puso at ang babae ay dahan-dahang umatras ng isang hakbang.
Ang kanyang mga mata muling bumalik kay John Sheehan at sa loob ng kanyang isipan ay may isang malinaw na desisyon na nabuo. Hindi na siya maaaring umatras ngayon. Kailangan ko ng mainit na tubig. 45 degree, sabi niya. Diretso, walang paliwanag. At ang mga tao sa paligid ay nagkatinginan. Ang ilan naguguluhan, ang iba nagagalit. Ngunit ang nakababatang kapatid ay agad kumilos. Parang hindi na niya kayang maghintay pa ng paliwanag. Gawin niyo na, utos niya. At sa sandaling iyon ay nagsimula ang isang bagay na hindi na kayang pigilan ng kahit sino. Isang proseso na hindi nila nauunawaan, ngunit wala na silang ibang pagpipilian kundi sundan. Habang naghahanda ang mga tao, ang babae ay tahimik na nakatayo sa tabi ng kama, ang kanyang mga mata nakatingin sa lalaking halos wala ng buhay. At sa loob niya ay may isang mahinang bulong na umusbong, isang alaala, isang babala, o marahil isang tanong. Ilang beses pa ba niyang gagawin ito? Ilang beses pa ba siyang hahawak sa pagitan ng buhay at kamatayan? At kung sa bawat pagkakataon ay may isang bagay na naiiwan sa kanya, ano na lang ang matitira sa huli? Ngunit ang tanong na iyon ay agad niyang pinatahimik dahil sa sandaling iyon ay hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang desisyon na ginawa niya at ang landas na hindi na niya maaaring balikan. Ang silid ay unti-unting napuno ng isang kakaibang tensyon na hindi maipaliwanag ng kahit sinong naroroon, habang ang utos ng babae ay mabilis na naisakatuparan. Ang mga katulong nagmamadaling naghanda ng malaking bathtub na puno ng tubig na eksaktong 45 degree. Ang singaw nito, dahan-dahang umaangat at kumakalat sa hangin, hinahalo ang sterile na amoy ng ospital sa isang mas mainit ngunit mas misteryosong presensya. At sa gitna ng lahat ng iyon, ay nanatiling kalmado ang babae. Parang siya lamang ang nakakaunawa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga doktor ay nagkatinginan. Ang ilan ay hindi na maitago ang kanilang pagdududa. Ang iba ay nagsimulang makaramdam ng hindi komportableng kaba dahil sa kabila ng kanilang kaalaman at karanasan ay wala ni isa sa kanila ang makapagsabi kung ano ang ginagawa niya. At iyon ang pinakamasakit na bahagi. Ang hindi nila alam. Tubig? May isang doktor na hindi napigilang magsalita. Ang kanyang tono may halong pangungutya, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Iyan ang paraan mo para iligtas siya? Ngunit ang babae ay hindi sumagot. Bagkus ay lumapit lamang siya sa kama at marahang hinawakan ang katawan ni John Sheehan. Ang kanyang galaw maingat, ngunit walang pag-aalinlangan. At sa sandaling iyon ay tila may isang kakaibang bigat sa bawat kilos niya, na parang bawat segundo ay mahalaga at bawat pagkakamali ay walang kapatawaran. Ilipat natin siya, maikli niyang sabi, at kahit walang paliwanag ay may isang bagay sa kanyang boses na hindi maaring tanggihan. Kaya ang nakababatang kapatid ay agad tumulong. Ang kanyang mga kamay nanginginig, ngunit matatag, habang ang ama ay nanatiling nakatayo sa gilid, hindi gumagalaw, ngunit hindi rin umaalis. Dahil alam niyang kung ito ang huling pagkakataon, kailangan niyang makita ang lahat. Nang ilubog ang katawan ni John Sheehan sa maligamgam na tubig, ang singaw ay biglang kumapal, parang isang manipis na ulap na bumabalot sa eksena. Ginagawang malabo ang hangganan ng realidad at ng isang bagay na hindi maipaliwanag. At sa sandaling iyon ay tila naging mas tahimik ang mundo, kahit ang ulan sa labas ay parang humina, na parang nakikinig. Ang babae ay lumapit sa gilid ng bathtub, ang kanyang mga mata nakatutok sa mukha ni John, at dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga daliri sa ilang partikular na punto sa katawan nito, mga lugar na hindi napapansin ng karaniwang tao, ngunit para sa kanya ay parang mga pintuan na kailangang buksan. "Huwag kayong manggambala," sabi niya nang hindi tumitingin sa iba, at ang boses niya ay hindi malakas, ngunit sapat upang mapatigil ang lahat, dahil sa sandaling iyon ay malinaw. Ang sino mang sisira sa sandaling ito ay maaaring magdala ng kamatayan. Ang tinatawag na immortal doctor ay bahagyang lumapit, ang kanyang mga mata seryoso at puno ng konsentrasyon.
Sinusubukang unawain ang bawat galaw ng babae at sa loob niya ay may isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng pagkamangha at takot. Dahil ang mga puntong hinahawakan nito ay hindi basta-basta at ang paraan ng pagkakasunod-sunod ay hindi niya pa kailanman nakita. Ngunit sa kabila nito ay hindi niya kayang itanggi na may lohika sa likod nito, isang lohika na lampas sa kanyang kaalaman. Hindi ito ordinaryong acupuncture. Bulong niya sa sarili at ang mga salitang iyon ay halos hindi narinig, ngunit sapat upang maramdaman ng iba na may nagbabago. Sa loob ng bathtub, ang katawan ni John Sheehan ay nananatiling walang galaw, ngunit ang kanyang paghinga, na dati halos hindi maramdaman, ay bahagyang nagbago. Napakaliit na pagbabago na maaaring hindi mapansin ng iba, ngunit sa mata ng babae ay malinaw na malinaw. At sa sandaling iyon ay dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hindi upang magpahinga, kundi upang mas maramdaman ang ritmo ng buhay na pilit niyang ibinabalik. Sa kanyang isipan, ang lahat ay naging tahimik, walang ingay, walang tao. Tanging ang daloy ng dugo, ang tibok ng puso, at ang pagkasira ng mga ugat na kailangang ayusin. At sa gitna ng katahimikang iyon ay nagsimula siyang kumilos. Mas mabilis, mas tiyak, ang kanyang mga daliri gumagalaw na parang may sariling isip. Bawat pindot, bawat galaw ay eksakto. Parang isang musikero na tumutugtog ng isang himig na siya lamang ang nakakaalam. Biglang napasinghap si John Sheehan. Ang kanyang katawan bahagyang gumalaw at ang tunog na yon ay parang kidlat na tumama sa silid, dahilan upang ang lahat ay mapatingin. Ang ilan na paatras, ang iba na palapit, at ang ama ay halos mapaluhod sa gilid ng bathtub. Ang kanyang mga mata puno ng hindi makapaniwala. Sheehan, mahina niyang tawag, ngunit hindi siya sinagot dahil ang lalaki ay nasa pagitan pa rin ng dalawang mundo. Normal iyon. Malamig na sabi ng babae nang hindi tumitingin. Huwag niyo siyang galawin. At ang tono niya ay hindi humihingi ng pahintulot, kundi nagbibigay ng utos. At sa sandaling iyon ay walang sinuman ang naglakas loob na sumuway. Sa loob ng tubig, ang mga ugat ni John ay tila unti-unting nagre-react. Ang kanyang balat bahagyang nagbabago ng kulay mula sa maputlang parang patay patungo sa isang mas mainit na tono. Napakaliit, ngunit sapat upang makita ng isang taong marunong tumingin. At ang mga doktor ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mata puno ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Dahil kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang nangyayari, malinaw na may nangyayari. Isang bagay na hindi nila kayang gawin. Imposible. Bulong ng isa, ngunit ang salitang iyon ay tila walang lakas. Dahil ang realidad ay unti-unting sumisira sa kanyang paniniwala. Ang babae ay hindi tumigil. Ang kanyang mga galaw tuloy-tuloy, ang kanyang paghinga steady. At sa loob niya ay may isang tahimik na pagod na unti-unting lumalabas. Hindi pisikal, kundi mas malalim. Dahil ang bawat buhay na inililigtas niya ay parang may kapalit na hindi nakikita ng iba. Ngunit sa kabila nito ay hindi siya huminto. Dahil ang sandaling ito ay hindi para sa kanya, kundi para sa lalaking nasa harap niya. Bumalik ka. Mahina niyang bulong, halos hindi marinig, ngunit sa kanyang boses ay may isang bagay na hindi niya kayang itago. Hindi awa, kundi isang uri ng utos sa buhay mismo. Sa labas ng silid, ang mga tao ay nagkakagulo, ang ilan nagtatawag ng pulis, ang iba nag-uusap tungkol sa posibilidad ng panlilinlang, ngunit sa loob ay parang ibang mundo. Isang mundo kung saan ang buhay at kamatayan ay nag-uusap sa pamamagitan ng isang babae na walang pangalan, at sa gitna ng singaw, ilaw at katahimikan, unti-unting nagbabago ang kapalaran ng isang taong dapat sana ay patay na. Sa labas ng silid, ang kaguluhan ay tuluyang sumabog. Ang mga yabag ng mga guwardya, ang matatalim na utos ng mga tauhan, at ang nagkakapatong-patong na boses ng mga doktor ay parang isang bagyong sinusubukang wasakin ang katahimikan sa loob. Ngunit ang pintuan, ang simpleng pintuan na yon, ay nanatiling sarado, hindi dahil sa lakas ng bakal, kundi dahil sa isang bagay na hindi nila maipaliwanag.
At sa bawat pagtatangkang buksan ito, ay tila may humahadlang na hindi nakikita, na para bang ang hangganan sa pagitan ng loob at labas ay hindi na basta pisikal, kundi naging isang linya na hindi dapat tawirin. Basagin ninyo. Galit na sigaw ng ama, ang kanyang boses puno ng desperasyon at galit na pinipilit niyang kontrolin, at agad namang kumilos ang mga gwardiya, ang kanilang mga kamao at kagamitan tumama sa pinto ng paulit-ulit. Ngunit ang tunog ay parang tumatama lamang sa hangin, walang epekto, walang pagbabago, at sa bawat segundo na lumilipas ay mas lalong bumibigat ang pakiramdam na may isang bagay na mali. Hindi sa loob, kundi sa kanilang pag-unawa sa nangyayari. Samantala, sa loob ng silid, ang mundo ay tila hiwalay sa lahat ng iyon. Ang singaw mula sa tubig ay kumakapal, bumabalot sa ilaw na parang isang malabong panaginip. At sa gitna nito ay patuloy ang babae sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga galaw, mas mabilis ngayon ngunit hindi magulo. Bawat pindot ng kanyang mga daliri ay eksakto. Parang alam na alam niya kung saan dapat hawakan at kailan. At ang katawan ni John Sheehan ay unti-unting nagre-react. Ang kanyang dibdib bahagyang umaangat at bumababa ng mas malinaw. Ang kanyang mga daliri kumikibot na parang may hinahabol sa kabilang dulo ng kadiliman. Sa kanyang isipan, ang babae ay hindi na nakakarinig ng kahit anong ingay mula sa labas. Ang lahat ay naging isang malinaw na daloy. Ang puso na mahina ngunit lumalaban, ang mga ugat na unti-unting bumubukas, at ang isang malalim na sugat na hindi pisikal kundi emosyonal. Isang shock na nagwasak sa sistema ng katawan, at sa sandaling iyon ay naunawaan niya na hindi lamang katawan ang kailangang iligtas, kundi ang mismong dahilan kung bakit ito sumuko. Makinig ka! Mahina niyang bulong. Hindi malinaw kung para kay John o para sa sarili niya. Hindi ka patapos. At ang kanyang boses ay hindi utos, kundi isang paalala, isang paanyaya na bumalik. At sa sandaling iyon ay parang may isang malayong tugon. Isang napakaliit na paggalaw sa loob ng lalaking halos wala nang nararamdaman. Biglang napasinghap si John, mas malakas kaysa kanina. Ang kanyang katawan bahagyang umangat sa tubig bago muling bumagsak. At ang tunog na iyon ay sapat upang ang lahat sa labas ay mapahinto. Ang ama na palapit sa pinto, ang kanyang kamay nanginginig habang pinipilit itong buksan. Sheehan! Sigaw niya, ngunit walang sagot. At sa loob ay agad na inilagay ng babae ang kanyang kamay sa dibdib ni John. Pinipigilan ang kanyang paggalaw. Huwag, sabi niya, ang kanyang boses mas matatag ngayon. Kung magpupumilit ka, mamamatay ka. At ang mga salitang iyon ay parang isang linya na hindi maaring tawirin. Ang tubig sa bathtub ay bahagyang gumalaw. Ang init nito tila mas lumalim. At ang balat ni John ay unti-unting nagkaroon ng kulay. Hindi pa ganap, ngunit sapat upang makita ng mata na may pagbabago. At sa gilid ng silid ay nakatayo ang Immortal Doctor. Ang kanyang mga mata hindi na puno ng pagdududa, kundi ng matinding konsentrasyon. Sinusubukang tandaan ang bawat detalye, bawat galaw, ngunit kahit anong gawin niya, ay alam niyang hindi niya ito kayang ulitin. Hindi dahil kulang siya sa kaalaman, kundi dahil may isang bagay sa babae na hindi maaaring matutunan. Ito, mahina niyang bulong. Ito ang lampas sa medisina, at sa sandaling iyon ay may isang tahimik na pagkilala na nabuo sa loob niya. Isang pagkilala na hindi niya kailanman inakala na ibibigay niya sa isang taong tulad nito. Sa labas, ang kaguluhan ay hindi humihinto, ang pulis ay dumating, ang mga utos ay mas lalong naging matalim, at ang ilan ay nagsimulang magsabi ng mga salitang tulad ng panlilinlang at panganib. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang kakaibang pakiramdam na unti-unting kumakalat. Isang pakiramdam na baka, kahit hindi nila maintindihan, ay may nangyayaring hindi nila dapat pigilan. Ang nakababatang kapatid ay nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga mata nakatitig sa pintuan. Ang kanyang puso kumakabog ng mabilis, at sa loob niya ay may isang tahimik na panalangin na hindi niya kailanman ginawa noon. Dahil sa unang pagkakataon ay wala siyang kontrol,
At ang lahat ay nakasalalay sa isang taong hindi niya kilala. Sa loob ng silid, ang babae ay huminga ng malalim. Ang kanyang mga galaw bahagyang bumagal. Hindi dahil tapos na, kundi dahil papalapit na sa isang kritikal na sandali. At sa kanyang isipan ay malinaw ang huling hakbang, ang pagbabalik ng balanse, ang pag-aayos ng isang katawan na muntik ng sumuko, at ang pagbabalik ng isang hininga na halos nawala. At sa sandaling iyon ay inilagay niya ang kanyang dalawang daliri sa isang huling punto, ang kanyang mga mata, bahagyang pumikit, at sa loob ng katahimikang yon ay tila tumigil ang oras, bago niya marahang pinindot. Isang sandali, dalawang sandali, at pagkatapos, isang malalim, malinaw na paghinga ang lumabas mula kay John Sheehan, hindi na pabugso-bugso, hindi na mahina, kundi buo, parang isang taong muling isinilang mula sa dilim. At sa sandaling iyon ay parang nabasag ang isang bagay sa hangin, ang tensyon, ang takot, ang kawalan ng pag-asa, lahat ay unti-unting naglaho, at ang babae ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha walang ekspresyon, ngunit sa loob niya ay may isang tahimik na katotohanan. Natapos na. Sa sandaling bumalik ang hininga ni John Sheehan, hindi agad sumigaw ang mundo. Walang palakpakan, walang biglang saya, kundi isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa loob ng silid. Parang mismong hangin ay hindi pa sigurado kung totoo ang nangyari, habang ang dibdib ng lalaki ay dahan-dahang umaangat at bumababa sa isang ritmo na hindi nadayuhan sa buhay. At ang tunog na yon, ang simpleng paghinga, ay naging pinakamalakas na bagay sa espasyong iyon. Ang babae ay nanatiling nakatayo sa tabi ng bathtub, ang kanyang mga daliri bahagyang nanginginig ngayon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na hindi niya ipinapakita. Ang singaw ng tubig dumidikit sa kanyang balat, at sa ilalim ng manipis na ilaw ay makikita ang bahagyang pagkaputla ng kanyang mukha, parang may kinuha sa kanya ang proseso na yon. Isang bagay na hindi kayang sukatin ng medisina. Sa labas, ang mga suntok sa pinto ay biglang huminto. Hindi dahil may nag-utos, kundi dahil may narinig sila. Ang hininga, ang tunog na hindi dapat marinig kung patay na ang nasa loob. At ang ama ni John ay napaurong ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata lumawak, hindi dahil sa ganap na paniniwala, kundi dahil sa isang bagay na mas malakas. Pag-asa na pilit niyang tinanggihan, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang itaboy. Buksan, mahina niyang sabi, ngunit bago pa man may kumilos, ang pinto ay dahan-dahang bumukas mula sa loob. Walang ingay, walang dramatikong galaw. Parang kusa lamang itong sumuko matapos ang isang bagay na hindi nito kayang pigilan. Pagbukas ng pinto, ang singaw mula sa loob ay kumalat palabas. Parang isang manipis na ulap na tumatakas sa isang lihim, at sa gitna nito ay nakita nila ang babae. Nakatayo pa rin, tahimik, parang walang nangyari, at sa likod niya ay ang lalaking dapat sana ay patay na. Nakaupo na, ang kanyang ulo bahagyang nakayuko, ang kanyang dibdib humihinga ng steady, at ang kanyang mga mata dahan-dahang nagbubukas. Sa sandaling iyon, ang oras ay tila huminto, at ang unang gumalaw ay ang ama. Halos tumakbo papasok, ang kanyang mga hakbang hindi na kontrolado ng dignidad, kundi ng isang ama na muling nakakita ng anak. Sheehan. Ang kanyang boses ay basag, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng emosyon na hindi niya kayang pigilan. At si John ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata hindi pa ganap na malinaw, ngunit buhay, ganap na buhay. Tatay. Mahina niyang sabi. Ang boses niya paos ngunit totoo, at iyon ay sapat upang ang lahat ng natitirang pagdududa ay tuluyang mabasag. Ang mga doktor ay napaatras, ang ilan napahawak sa sarili nilang dibdib na parang sinusubukang unawain ang nakita nila. Ang iba ay napayuko, hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa pagkawala ng kanilang kumpiyansa. At ang immortal doctor ay nanatiling nakatayo, tahimik, ang kanyang mga mata nakatitig sa babae, at sa loob niya ay may isang malinaw na pag-amin. Natalo siya, hindi sa isang kompetisyon,
kundi sa isang bagay na mas malalim, isang antas na hindi niya kailanman naabot. Imposible. May isang doktor na bulong, ngunit ang salitang iyon ay wala ng bigat dahil ang katotohanan ay nasa harap nila, humihinga, gumagalaw, at unti-unting bumabalik sa buhay. Ang nakababatang kapatid ay napalapit, ang kanyang mga mata puno ng luha na hindi niya inasahan, at sa sandaling iyon ay wala na siyang pakialam sa dignidad o sa imahe. Kuya, mahina niyang tawag, at si John ay bahagyang nangyong ngumiti. Isang mahina, ngunit malinaw na ngiti. Parang isang taong nagising mula sa isang mahabang panaginip. Sa gitna ng lahat ng iyon, ang babae ay dahan-dahang tumalikod. Ang kanyang presensya halos mawala sa ingay na unti-unting bumabalik sa silid. At nang walang sino man ang pumansin, ay nagsimula siyang maglakad palabas. Ang kanyang mga hakbang tahimik. Parang hindi siya kailanman naging sentro ng lahat ng ito. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, ang boses ng ama ay sumunod sa kanya, hintay. At sa isang salita na iyon ay may bigat ng isang tao na hindi sanay humingi. Ano ang gusto mo? At ang tanong na iyon ay hindi simpleng tanong, kundi isang alok, isang pangako na maaring magbago ng buhay ng kahit sino. Huminto ang babae, ngunit hindi siya agad lumingon. At sa loob ng kanyang isipan ay may isang tahimik na pag-iisip. Ilang beses na niyang narinig ang tanong na iyon. Ilang beses na siyang inalok ng kayamanan, kapangyarihan, at pangalan. Ngunit sa bawat pagkakataon ay pareho lamang ang sagot. Dahil ang mga bagay na iyon ay hindi kailanman naging dahilan kung bakit siya gumalaw. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata kalmado. Walang bakas ng pagnanais. Wala. Simpleng sagot niya. At ang salitang iyon ay parang mas mabigat pa kaysa sa anumang hinihingi. Dahil sa mundong iyon, ang wala ay isang bagay na hindi maintindihan. Hindi maari, agad na sagot ng ama. Ang kanyang boses muling bumalik sa pagiging matatag, ngunit ngayon ay may halong respeto na hindi niya inaasahan. Nailigtas mo ang anak ko, ang buhay niya, ang buhay ng pamilya ko. At sandali siyang huminto. Parang pumipili ng tamang salita. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko, at ang alok na yon ay hindi biro. Dahil sa kanyang kapangyarihan, wala halos imposible. Ngunit ang babae ay bahagyang ngumiti. Isang ngiting hindi para sa kanya, kundi para sa ideya ng alok. Kung ang buhay ay mabibili, mahina niyang sabi, hindi na ito magiging mahalaga. At ang mga salitang iyon ay parang isang tahimik na sampal sa lahat ng naroroon. Dahil sa sandaling iyon ay malinaw, may mga bagay na hindi kayang bilhin, kahit ng pinakamayaman sa mundo. Tapos na tayo, dagdag niya, at sa simpleng pangungusap na iyon ay tinapos niya ang isang bagay na para sa iba ay simula pa lamang. Nang tuluyan siyang lumabas, walang sino man ang agad na sumunod, parang natakot silang sirain ang sandali. At sa labas ay patuloy pa rin ang ulan, ngunit hindi na ito kasing lamig tulad kanina. At habang naglalakad siya palayo sa mansyon, ang ilaw sa likod niya ay unti-unting lumalayo, parang isang mundo na hindi kailanman naging kanya. Sa loob naman, ang pamilya ni John Sheehan ay nanatiling nakatayo sa gitna ng himala. Ngunit sa kanilang isipan ay iisa lamang ang tanong, sino siya? At sa isang lugar sa loob ng babae, isang tanong din ang unti-unting umusbong. Bakit sa pagkakataong ito, hindi siya basta umalis na parang dati? Hindi agad nawala ang bigat ng gabing iyon, kahit tuluyan nang nakalayo ang babae sa mansyon. Ang ulan patuloy pa ring bumabagsak. Ngunit tila mas tahimik na ngayon. Parang napagod na rin sa pagsaksi sa isang bagay na hindi nito lubos maintindihan, habang ang mga ilaw ng lungsod ay nagiging malabo sa kanyang paningin. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa manipis na singaw na kumapit pa rin sa kanyang balat. At sa bawat hakbang niya sa basang kalsada ay may isang kakaibang pakiramdam na sumusunod sa kanya. Hindi ingay, hindi presensya, kundi isang tanong na hindi niya maalis sa sarili niya. Kung bakit sa pagkakataong ito ay tila may naiwan sa loob niya na hindi niya kayang pangalanan. Sanay siyang umalis nang walang bakas. Sanay siyang iwan ng mga taong iniligtas niya.
na parang hindi siya kailanman naging bahagi ng kanilang buhay. Ngunit ngayong gabi, ang pakiramdam ay hindi ganap na pareho. At iyon ang pinakanakakainis na bahagi, ang hindi niya maintindihan kung bakit. Sa loob ng mansyon, ang kaguluhan ay napalitan ng isang kakaibang sigla. Ang mga doktor na kanina ay puno ng pagmamataas, ay ngayon tahimik. Ang ilan nagmamasid mula sa malayo. Ang iba pilit na bumabalik sa kanilang tungkulin na parang walang nangyari, ngunit ang katotohanan ay hindi nila kayang burahin ang nakita nila. At sa gitna ng lahat ng iyon ay si John Sheehan, nakaupo sa kama. Ang kanyang katawan mahina pa, ngunit malinaw na buhay. Ang kanyang paghinga steady, ang kanyang mga mata unti-unting lumilinaw habang sinusubukang unawain ang lahat ng nangyari. Ang kanyang ama ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Ang kanyang kamay nakapatong sa balikat ng anak na parang natatakot na baka mawala ulit ito kung bibitaw siya. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ay wala siyang iniisip na negosyo, kapangyarihan o reputasyon. Tanging ang simpleng katotohanan na ang anak niya ay humihinga. May babae. Mahina na sabi ni John, ang kanyang boses paos, ngunit may kakaibang linaw, at ang mga mata ng kanyang kapatid ay agad na napalingon sa kanya. Oh, kuya, siya ang nagligtas sa'yo. Sagot nito, ang tono puno ng paggalang na hindi niya maipaliwanag, at ang ama ay bahagyang napataas ang ulo. Ang kanyang mga mata muling naging matalim, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagong layunin na nabuo sa loob niya. Nasaan siya? Tanong ni John, at ang simpleng tanong na yon ay may bigat na hindi maikakaila. Dahil sa likod nito ay hindi lamang pasasalamat, kundi isang bagay na mas personal, mas tahimik, na kahit siya ay hindi paganap na nauunawaan. Umalis na siya, sagot ng kapatid, at sa sandaling iyon ay may isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni John. Hindi malinaw kung ito ay pagkadismaya o pag-iisip lamang, ngunit sapat upang mapansin ng ama na agad nagsalita sa isang tono na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Hanapin siya. At ang utos na yon ay hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa buong mundo na hawak niya. Ano man ang kailangan, kahit gaano kalaki ang gastos, hanapin ninyo siya. At sa isang iglap ay muling bumalik ang kapangyarihan sa kanyang boses. Ngunit ngayon ay may halong paggalang na hindi niya kailanman ibinigay sa iba. Ngunit si John ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata nakatingin sa kawalan, na parang sinusubukang alalahanin ang isang bagay na hindi niya lubos na nakita. Ang singaw, ang init ng tubig, at ang isang boses na tila narinig niya mula sa malayo. Isang boses na hindi malakas, ngunit sapat upang hilahin siya pabalik mula sa dilim, at sa loob ng kanyang isipan ay unti-unting nabubuo ang isang imahe. Hindi malinaw, hindi kumpleto, ngunit sapat upang mag-iwan ng bakas. Siya. Mahina niyang bulong sa sarili, at sa sandaling iyon ay may isang desisyon na tahimik na nabuo. Hindi dahil sa utos ng ama, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil gusto niyang malaman kung sino ang taong iyon na nagdala sa kanya pabalik sa mundo. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang babae ay nakarating na sa isang mas tahimik na lugar, isang lumang eskinita na malayo sa liwanag at ingay, at doon siya huminto. Ang kanyang mga balikat bahagyang bumagsak, na parang sa wakas ay pinayagan niya ang sarili na huminga. At sa loob ng ilang segundo ay wala siyang ginawa, kundi tumingin sa kanyang mga kamay na kanina ay hawak ang buhay ng isang tao. At ngayon ay muli na namang walang laman. Tapos na, mahina niyang sabi sa sarili. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nagdala ng parehong pakiramdam tulad ng dati. Dahil sa likod nito ay may isang bahagyang pag-aalinlangan na hindi niya kayang itanggi. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng lalaking nasa bathtub, ang mahina nitong paghinga, ang sandaling halos bumigay na ito, at ang sandaling bumalik ito, at kasabay nito ay ang boses nito. Mahina, halos hindi marinig, ngunit totoo. At sa unang pagkakataon ay may isang bagay na kumirot sa loob niya. Hindi sakit, hindi rin awa, kundi isang uri ng koneksyon na hindi niya hinanap. Hindi dapat
Bulong niya, ang kanyang mga mata bahagyang pumikit na parang sinusubukang itulak palayo ang pakiramdam na yon dahil alam niya na ang mga ganitong bagay ay delikado, hindi dahil sa iba, kundi dahil sa sarili niya. Ngunit bago pa man niya tuluyang maiproseso ang iniisip niya, may isang mahinang tunog ng yabag ang lumapit at mula sa dilim ay may isang matandang babae na lumitaw. Ang kanyang mga mata mapanuri, ngunit may halong kabaitan. Bumalik ka na naman na basa, sabi nito. Parang walang kakaiba sa nangyari. At ang babae ay bahagyang ngumiti. Isang simpleng ngiti na tila mas totoo kaysa sa lahat ng nangyari kanina. Oo, sagot niya. At sa sandaling iyon ay bumalik siya sa mundong kilala niya. Isang mundong simple, tahimik, at walang kinalaman sa mga mansyon at kapangyarihan. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, may isang bagay na nagbago. Hindi malaki, hindi halata, ngunit sapat upang baguhin ang direksyon ng kanyang mga susunod na hakbang. At sa malayo, sa loob ng isang mansyon na puno ng ilaw, may isang lalaki na kakagising lamang mula sa kamatayan na ngayon ay naghahanap sa kanya. At sa pagitan nila, ang gabi ay hindi pa tapos. Ang umaga ay dumating ng tahimik, parang walang nangyaring kakaiba sa gabing lumipas. Ngunit sa loob ng mansyon ng pamilya John, ang hangin ay hindi na katulad ng dati. Hindi na ito mabigat sa desperasyon, kundi puno ng isang uri ng hindi mapakaling enerhiya. Parang may hinihintay na hindi pa dumarating. Habang si John Sheehan ay nakaupo sa tabi ng malaking bintana, ang liwanag ng araw dahan-dahang tumatama sa kanyang mukha. Pinapakita ang unti-unting pagbabalik ng kulay sa kanyang balat, ngunit sa kanyang mga mata ay may isang lalim na wala noon. Isang tahimik na pagbabago na hindi bunga ng sakit, kundi ng karanasan ng pagiging malapit sa kamatayan. Hindi siya nagsasalita, kahit na ang ama niya ay abala sa pagbibigay ng utos sa buong lungsod upang hanapin ang babaeng nagligtas sa kanya. Kahit na ang mga tauhan ay papasok at lalabas, na parang may hinahabol na oras, nananatili siyang tahimik, nakatingin sa labas, ngunit hindi talaga sa tanawin, kundi sa isang bagay na siya lamang ang nakakakita. Isang alaala na hindi pa buo, isang boses na hindi pa malinaw, at isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Kuya, mahina ang tawag ng kanyang kapatid, lumapit ng may halong pag-aalala at pag-usisa. Kumusta ang pakiramdam mo? At si John ay bahagyang lumingon, ang kanyang mga mata kalmado, ngunit may kakaibang liwanag. Parang bagong buhay, sagot niya. At ang mga salitang yon ay hindi lamang paglalarawan ng kanyang pisikal na kondisyon, kundi isang mas malalim na katotohanan na siya mismo ay hindi pa lubos na nauunawaan. Sa sandaling iyon ay may isang alaala na sumagi sa kanya. Ang init ng tubig, ang singaw na bumabalot sa kanyang paningin, at ang isang kamay na matatag, ngunit maingat at higit sa lahat, ang isang boses na tila nagmula sa malayo, ngunit direktang tumagos sa kanya, na parang may nagsasabing bumalik siya, na hindi pa siya tapos, at sa pag-alala na iyon ay bahagyang kumunot ang kanyang noo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagnanais na mas maintindihan ang bagay na iyon. Naalala mo ba siya? Tanong ng kapatid, at ang tanong na iyon ay tila simpleng usisa, ngunit sa sandaling iyon ay parang naging mas mabigat ang hangin sa pagitan nila. At si John ay sandaling natahimik bago sumagot. Hindi ko siya nakita ng malinaw. Mahina niyang sabi, pero naramdaman ko siya. At ang sagot na iyon ay hindi eksakto, ngunit iyon ang pinakamalapit sa katotohanan na kaya niyang ipahayag. Ang kapatid ay napangiti ng bahagya, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na parang may alam siyang hindi pa sinasabi ng kuya niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay pumasok ang ama. Ang kanyang presensya agad na puno ang silid. Ang kanyang mukha seryoso, ngunit may bakas ng tagumpay. Nagsimula na ang paghahanap, sabi niya. Ang kanyang boses matatag at walang pag-aalinlangan. Lahat ng tao ko ay gumagalaw. Kahit saan siya magtago, mahahanap natin siya. At sa tono niya ay malinaw. Hindi ito kahilingan, kundi isang utos sa mundo. Ngunit si John ay hindi agad tumugon.
Bagkus ay muling tumingin sa labas. Ang kanyang mga mata, dahan-dahang lumalim. At sa loob niya ay may isang tahimik na pagtutol na hindi niya agad ipinakita. Dahil sa kabila ng kanyang kagustuhang makita muli ang babae, may isang bahagi sa kanya na hindi gustong tratuhin ito bilang isang bagay na maaaring hanapin gamit ang kapangyarihan. Dahil sa sandaling iyon ay malinaw sa kanya na ang babaeng iyon ay hindi kabilang sa mundong iyon at ang paghahanap sa kanya gamit ang pera at impluensya ay parang paglalagay sa kanya sa isang kahon na hindi niya nababagay. Huwag mo siyang pilitin, bigla niyang sabi. Ang kanyang boses hindi malakas, ngunit sapat upang mapahinto ang ama. At sa sandaling iyon ay nagkatinginan silang dalawa. Ang isa sanay sa kontrol, ang isa kakabalik lang mula sa pagkawala. Ngunit sa pagitan nila ay may isang bagong linya na hindi pa nila nauunawaan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang babae ay bumalik sa kanyang pang-araw-araw na buhay na parang walang nangyari. Ang kanyang mga paa muling naglakad sa parehong kalsada, ang kanyang mangkok muling nasa kanyang tabi, at ang mga tao ay muling dumaan na parang siya ay hindi umiiral. Ngunit sa loob niya ay may isang tahimik na pagbabago na hindi niya kayang itago sa sarili niya. Dahil kahit pilitin niyang ibalik ang lahat sa dati, may isang bagay na hindi na bumalik sa dating estado. Ang kanyang isip ay paminsan-minsang bumabalik sa gabing iyon, sa mukha ng lalaking halos mawala. At sa sandaling bumalik ito, at sa tuwing nangyayari iyon, ay may isang bahagyang paghinga na hindi niya napapansin na nagiging mas mabigat. Isang batang babae ang lumapit sa kanya, nag-iwan ng isang maliit na barya sa kanyang mangkok at ngumiti ng walang dahilan, at ang simpleng eksenang yon ay tila mas totoo kaysa sa lahat ng nangyari sa mansyon. At sa sandaling iyon ay bahagyang ngumiti ang babae. Isang ngiti na hindi niya planado, ngunit agad din itong nawala. Dahil sa likod ng simpleng sandaling iyon ay may isang tanong na muling bumalik. Kung ang buhay ay paulit-ulit lamang, kung ang pagligtas at pag-alis ay isang siklo na hindi nagbabago, bakit sa pagkakataong ito ay tila may naiwan sa kanya na hindi niya kayang iwan? Sa malayo, ang lungsod ay patuloy na gumagalaw, ang mga sasakyan, ang mga tao, ang ingay ng araw-araw na buhay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay may isang hindi nakikitang linya na unti-unting nabubuo. Isang koneksyon sa pagitan ng dalawang taong hindi dapat nagtagpo. Isang lalaki na naghahanap at isang babae na hindi gustong matagpuan. At sa pagitan nila ay ang isang mundo na handang gamitin ang lahat ng kapangyarihan nito upang pagsamahin sila. Kahit na hindi pa nila alam kung ano ang magiging kahulugan nito. Ang nakaraan ay hindi dumarating ng may ingay. Dumarating ito ng tahimik, parang aninong sumusunod sa bawat hakbang, at sa sandaling hindi mo inaasahan ay bigla ka na lamang nitong hinaharap, hindi upang saktan ka kaagad, kundi upang ipaalala kung sino ka bago ka naging kung sino ka ngayon. Sa isang maliit at halos sira-sirang bahay sa gilid ng lungsod, nakaupo si Chiyin sa harap ng lumang mesa, ang kanyang mga daliri marahang humahawak sa isang piraso ng papel na bahagyang kulubot. At sa ibabaw nito ay ang mga salitang hindi niya kailangang basahin ng paulit-ulit dahil kabisado na niya. Isang kasunduan, isang relasyon na minsang itinuring na panghabang buhay. At ngayon ay naging isang bagay na parang walang halaga. Sa labas, ang liwanag ng araw ay pumasok sa maliit na bintana, tumama sa kanyang mukha at nagbigay ng isang mapanlinlang na init. Ngunit sa loob niya ay may isang malamig na bahagi na hindi na kayang abutin ng kahit anong sikat ng araw. Pirmahan mo na. Ang boses ni Shokai ay bumalik sa kanyang alaala, malamig, diretso, at walang bakas ng dating lambing, habang ang papel na yon ay inilapag sa harap niya na parang isang simpleng dokumento lamang, hindi isang bagay na may kasamang mga taon ng pagtitiwala at sakripisyo. Mas mabuti ito para sa ating dalawa. Dagdag pa nito, at ang paraan ng pagsabi niya ay parang ginagawa niya itong pabor para kay Chiyin, na parabang ang pagputol sa isang bagay na matagal nang itinayo ay isang uri ng kabaitan. Sa sandaling iyon ay hindi agad sumagot si Chiyin.
Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil masyadong marami. At ang bawat salita ay tila walang saysay sa harap ng isang taong matagal nang nagpasya. Para sa atin, mahina niyang tanong noon, ang kanyang mga mata nakatingin hindi sa papel, kundi sa mukha ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng kanyang buong buhay. At sa tanong na iyon ay may halong pagkalito at pag-unawa. Dahil kahit ayaw niyang tanggapin, alam na niya ang sagot. Hindi na tayo pareho ng mundo. Sagot ni Shokai. At ang simpleng linyang iyon ay parang isang linya na iginuhit sa pagitan nila. Malinaw, matalim, at hindi na mabubura. Hindi ka na sapat para sa akin. Dagdag pa nito, at ang mga salitang iyon ay hindi sumigaw, hindi rin malakas. Ngunit mas masakit dahil sa paraan ng pagsabi. Parang isang katotohanang matagal nang tinanggap at ngayon ay binibigkas lamang. Sa gilid ng alaala, naroon si Joe Meng, ang matalik niyang kaibigan, ang taong kasama niya sa hirap at sa mga panahong walang-wala sila, nakangiti. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi na katulad ng dati, may halong panalo, may halong kumpiyansa, na parang alam niyang siya na ngayon ang nasa tamang lugar. Huwag mo nang gawing komplikado, sabi nito noon. Ang kanyang boses tila mabait, ngunit may nakatagong talim. May mas maganda kang makukuha sa ibang lugar. At ang mga salitang iyon ay parang isang paanyaya na umalis, hindi lamang sa relasyon kundi sa mundo na dati niyang tinatawag na kanya. Sa kasalukuyan, napapikit si Chiyin, ang papel sa kanyang kamay bahagyang napunit sa pagkakahawak niya. At sa loob niya ay may isang tahimik na galit na hindi niya inilalabas. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil hindi na niya kailangan. Dahil ang galit ay isang bagay na kumakain sa sarili nito. At matagal na niyang natutunan na hindi niya kayang sayangin ang sarili niya sa mga bagay na hindi nababalik. Ngunit kahit ganoon, may isang bahagi sa kanya na hindi pa rin ganap na natatahimik. Hindi dahil gusto niyang bumalik, kundi dahil may mga tanong na hindi nasagot, mga bagay na hindi niya sinabi, at mga sandali na hindi niya kayang burahin. Sa kabilang banda ng lungsod, ang balita tungkol sa nalalapit na kasal nina Shokai at Joe Meng ay kumalat na parang apoy. Ang mga imbitasyon na ipinapadala, ang mga dekorasyon na inihahanda, at ang buong lungsod ay tila sabik sa isang kaganapan na para sa kanila ay isang simbolo ng tagumpay at pagsasama ng dalawang matagumpay na tao. Ngunit para kay Chiyin, ito ay hindi isang selebrasyon, kundi isang pagtatapos. Hindi ng relasyon, kundi ng isang bahagi ng kanyang sarili na minsang naniwala sa mga bagay na iyon. Pupunta ka ba? Tanong ng matandang babae na kasama niya sa bahay, ang kanyang boses mahinahon ngunit puno ng pag-aalala. At si Chiyin ay sandaling natahimik bago sumagot, oo. At ang isang salitang iyon ay sapat upang ipakita na may isang desisyon na nabuo sa loob niya. Hindi dahil gusto niyang gumawa ng gulo, kundi dahil may isang bagay na kailangan niyang tapusin, hindi sa kanila, kundi sa sarili niya. Sa kanyang isipan, bumalik ang eksena ng gabing iyon sa mansyon. Ang lalaking nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang sandaling bumalik ito at ang tanong na hindi niya kayang iwasan. Kung ang mundo ay kayang magbago sa isang iglap, kung ang buhay ay maaring mawala at bumalik, bakit siya dapat manatili sa isang nakaraan na matagal nang patay? Ang tanong na iyon ay hindi agad nasagot, ngunit sa sandaling iyon ay sapat na upang magbigay sa kanya ng direksyon. Sa labas, ang hangin ay bahagyang umihip, ang mga dahon kumaluskos, at ang lungsod ay patuloy sa kanyang galaw. Ngunit sa loob ni Chiyin ay may isang bagay na unti-unting nagiging malinaw. Ang kasal na iyon ay hindi lamang isang pagtatapos ng nakaraan, kundi isang simula ng isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. At sa pagkakataong ito, hindi siya pupunta bilang isang taong nasaktan, kundi bilang isang taong handang harapin ang lahat ng walang takot. At sa malayo, sa loob ng isang marangyang silid, si John Xian ay nakatayo sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata nakatingin sa sarili niya. Ngunit ang iniisip niya ay hindi ang kanyang refleksyon,
kundi ang isang babaeng hindi niya pa natatagpuan. At sa loob niya ay may isang malinaw na desisyon. Hahanapin niya ito, hindi dahil sa utang, kundi dahil gusto niya. At ang dalawang landas, na minsang nagtagpo ng hindi inaasahan, ay muli na namang papalapit sa isa't isa. Ang araw ng kasal ay dumating na, parang isang eksenang matagal nang inensayo. Walang sablay, walang kalituhan, at halos perpekto sa mata ng lahat ng naroroon. Ang bulwagan na puno ng ilaw na kumikislap sa kristal na dekorasyon. Ang musika banayad, ngunit marangal. At ang mga bisita nakasuot ng pinakamagagarang damit. Bawat isa may nangiti na tila sinanay sa harap ng salamin, habang ang hangin ay punong-puno ng papuri, inggit, at paghanga para sa dalawang pangalan na ngayon ay pinag-uugnay, Shokai at Jumeng. Sa gitna ng entablado, si Jumeng ay nakatayo na parang isang reyna. Ang kanyang damit kumikislap sa bawat galaw. Ang kanyang ngiti eksakto sa pagitan ng kagandahan at kumpiyansa. Habang si Shokai sa kanyang tabi ay tila perpektong kapareha. Maayos, matatag, at handang yakapin ang lahat ng papuri na ibinibigay sa kanila. At sa sandaling iyon ay parang walang bahid ng kahapon sa kanilang dalawa. Parang ang lahat ng nakaraan ay kusang naglaho sa liwanag ng kasalukuyan. Ngunit sa likod ng mga ilaw at musika, may isang anino na unti-unting lumalapit, hindi nagmamadali, hindi nagtatago, kundi naglalakad na parang bahagi lamang ng eksena. At sa pagpasok niya sa bulwagan, ay may ilang ulo na bahagyang napalingon, hindi agad dahil sa pagkilala, kundi dahil sa kakaibang presensya. Isang babaeng hindi nababagay sa ingranding lugar. Ang kanyang damit simple, halos luma, at ang kanyang aura tahimik ngunit hindi mapigilan. At nang tuluyan siyang makita ng mga mata na marunong tumingin, ang bulungan ay nagsimula. Mahina ngunit mabilis kumalat, parang apoy na sumisindi sa tuyong damo. Si Chiyin ay dumating. Sa unang sandali, walang nagsalita ng malakas, ngunit ang mga mata ay nagsimulang magtanong. Ang mga ngiti ay bahagyang nagbago, at ang hangin ay tila naging mas mabigat, habang si Jumeng ay napansin ang paggalaw sa ibaba ng entablado. At nang makita niya kung sino yon ay may isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang sandaling pagkagulat na agad niyang tinakpan ng isang ngiti na mas matalim kaysa dati. Ah, mahina niyang sabi. Sapat upang marinig ng mikropono. May bisita tayong hindi inaasahan at ang tono niya ay parang biro, ngunit ang talim nito ay hindi maikakaila. Si Shokai ay lumingon at sa sandaling makita niya si Chiyin ay may isang bahagyang pagigting sa kanyang katawan. Hindi malinaw kung ito ay kaba o pagkainis, ngunit agad niyang inayos ang sarili. Ang kanyang mukha muling bumalik sa kumpiyansa na matagal na niyang sinuot. Hindi ka namin inimbitahan, sabi niya. Diretso, walang paligoy, at ang mga salitang yon ay parang isang linya na muling iginuhit sa pagitan nila. Ngunit sa pagkakataong ito ay nasa harap ng napakaraming tao. Si Chiyin ay hindi agad sumagot. Ang kanyang mga mata dahan-dahang umikot sa paligid. Tinitingnan ang bawat detalye ng ingrandeng kasal, ang ilaw, ang dekorasyon, ang mga taong nakatingin sa kanya na parang siya ay isang kakaibang eksena. At sa loob niya ay may isang tahimik na pag-unawa. Hindi sa kanila, kundi sa sarili niya. Na ang mundong ito ay hindi kailanman naging kanya. At marahil ay hindi rin niya kailanman ginustong mapasama dito. Hindi ako pumunta para kumain. Mahinahon niyang sabi, at ang boses niya ay hindi malakas, ngunit sapat upang marinig. Dahil sa katahimikan na biglang bumalot sa bulwagan, pumunta ako para tapusin ang isang bagay. Ang mga salita ay simple, ngunit ang bigat nito ay agad naramdaman ng lahat. At si Jomeng ay bahagyang tumawa. Ang kanyang tawa magaan, ngunit may halong panlilibak. Tapusin. Ulit niya. Ano pa ba ang dapat tapusin? Matagal nang tapos iyon. At ang kanyang mga mata ay tumingin kay Chiyin na parang nakatingin sa isang bagay na hindi na mahalaga. Kung tungkol sa kasunduan, dagdag pa niya, ang kanyang boses mas malamig ngayon. Wala ka ng karapatan doon. Sa sandaling iyon,
May isang tao sa likod ang biglang nagsalita at isang malaking screen sa gilid ng bulwagan ay biglang nagliwanag. Ipinapakita ang isang video. Isang babaeng nakaupo sa gilid ng kalsada. May hawak na basag na mangkok. Ang ulan bumabagsak sa kanyang katawan. At ang mukha nito, si Chiyin. Ang bulungan ay naging mas malakas. Ang ilang tao ay napangiti. Ang iba ay nagkunwaring nagulat. Ngunit sa lahat ng iyon ay may isang malinaw na layunin. Ipakita kung sino siya. Ipaalala sa lahat kung gaano kalayo ang pagitan niya sa mga taong nasa entablado. Ganito ka na ngayon, sabi ni Jumeng. Ang kanyang boses may halong awa at pagmamataas. At gusto mo pa ring guluhin ang buhay namin? At ang mga salitang iyon ay parang isang hatol. Hindi lamang sa harap ng mga bisita, kundi sa harap ng sarili ni Chiyin. Ngunit sa halip na mag-react, si Chiyin ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata hindi umiiwas sa screen, hindi rin sa mga tao. At sa loob niya ay may isang kakaibang katahimikan. Hindi dahil hindi siya nasaktan, kundi dahil ang sakit na yon ay matagal nang nangyari. At ang ipinapakita nila ay hindi na kayang baguhin ang kanyang pagkatao. Natapos na kayo, mahinahon niyang sabi, hindi bilang tanong kundi bilang isang katotohanan. At sa sandaling iyon ay may isang bahagyang pagbabago sa hangin. Dahil ang tono niya ay hindi puno ng galit, hindi rin ng pakiusap, kundi ng isang uri ng katiyakan na hindi nila inaasahan. Ngayon, ako naman, dagdag niya, at ang mga salitang iyon ay tila simula ng isang bagay na hindi pa nila nauunawaan. Sa likod ng bulwagan, ang pinto ay dahan-dahang bumukas muli, ngunit sa pagkakataong ito ay walang pumansin. Hindi pa, dahil ang lahat ng mata ay nakatuon kay Chiyin. Sa babaeng akala nila ay walang halaga, ngunit sa sandaling iyon ay tila siya lamang ang may kontrol sa eksena. At sa labas, ang hangin ay bahagyang lumakas, parang may paparating na bagyo na hindi pa nakikita ng lahat. At sa gitna ng katahimikan na iyon, ang kwento na akala nila ay natapos na, ay nagsisimula pa lamang. Sa sandaling sinabi ni Chiyin ang mga salitang yon, ngayon ako naman, ang buong bulwagan ay tila napako sa isang manipis na linya ng katahimikan. Parang may humawak sa oras at pinigil itong gumalaw, habang ang mga bisita ay nagkatinginan, hindi sigurado kung ano ang susunod. At sa gitna ng lahat ng mata, ay nanatili siyang nakatayo, hindi gumagalaw, hindi rin nagmamadali, ngunit may isang uri ng presensya na unti-unting lumalawak, parang ang hangin mismo ay napipilitang kilalanin siya. Si Jomeng ay bahagyang kumunot ang noo, ang kanyang nangiti na nanatili, ngunit ang mga mata niya ay hindi nakasing kampante. Dahil sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang eksena, ay may isang bagay na hindi niya makontrol, ang katahimikan ni Chiyin, ang kawalan ng reaksyon na dapat sana ay kahinaan, ngunit ngayon ay nagiging lakas. Tapusin mo na kung ano man iyan, malamig na sabi ni Shokai. Ang kanyang boses mas matalim ngayon dahil ang sitwasyon ay unti-unting lumalayo sa direksyon na gusto niya. At ang mga tao sa paligid ay hindi na basta nanonood, kundi nagsisimulang maghintay. At ang paghihintay na yon ay mas mapanganib kaysa sa anumang gulo. Si Chiyin ay tumingin sa kanya, hindi galit, hindi rin nasaktan, kundi parang nakatingin sa isang taong matagal na niyang naiwan. At sa sandaling iyon ay may isang tahimik na pag-unawa sa kanyang loob. Hindi na ito tungkol sa kanila, hindi na ito tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kung sino siya ngayon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang pintuan sa likod ng bulwagan ay tuluyang bumukas, at ang tunog nito, mahina ngunit malinaw, ay sapat upang agawin ang atensyon ng lahat. Ang mga ulo sabay-sabay na napalingon, ang mga bulungan biglang huminto, at sa gitna ng liwanag mula sa labas ay may isang figura na dahan-dahang pumasok. Ang kanyang mga hakbang hindi nagmamadali, ngunit may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Si John Xian. Sa unang tingin, ang ilan ay hindi agad nakilala siya, ngunit sa sandaling ang kanyang mukha ay malinaw na nakita sa ilaw, ang reaksyon ay agad. Mga mata na lumawak, mga boses na naputol, at ang hangin sa bulwagan ay tila biglang naging mas manipis. Dahil ang pangalan niya ay hindi basta-basta,
at ang kanyang presensya ay hindi maaring baliwalain. Siya, may isang bulong mula sa gilid. Ang batang master ng pamilya John, at ang mga salitang yon ay parang apoy na kumalat sa mga tao, agad nagbago ang tono ng buong eksena. Diretso siyang naglakad, hindi tumingin sa iba, hindi rin pinansin ang mga reaksyon. Ang kanyang mga mata nakatuon lamang sa isang tao, si Chi Yin, at sa bawat hakbang niya ay tila mas lalong lumalalim ang tensyon sa pagitan ng dalawang mundo na nagtagpo sa gitna ng bulwagang yon. Si Shokai ay napaatras ng kalahating hakbang, ang kanyang kumpiyansa bahagyang nabasag, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi inaasahang pagbabago ng sitwasyon, habang si Jumeng ay nanatiling nakatayo. Ngunit ang kanyang mga kamay bahagyang kumuyom. Ang kanyang ngiti halos hindi na mapanatili. Huminto si John sa harap ni Chiyin, sapat na lapit upang makita ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata dahan-dahang nagbago, mula sa malamig na kontrol tungo sa isang mas tahimik na damdamin na hindi niya tinatago. At sa sandaling iyon ay parang ang buong bulwagan ay nawala ng saysay dahil ang atensyon ng lahat ay nasa pagitan nilang dalawa. Ikaw, mahina niyang sabi, ngunit ang boses niya ay malinaw. At sa isang salitang iyon ay may bigat ng lahat nang hinanap niya mula nang magising siya. Ikaw ang nagligtas sa akin. Walang drama sa kanyang tono, walang pag-aalinlangan, kundi isang simpleng katotohanan na hindi niya kailangang ipaliwanag. At ang mga tao sa paligid ay nagkatinginan muli. Ang ilan naguguluhan, ang iba nagsisimulang magduda sa sarili nilang nakita kanina, sa screen. Habang si Chiyin ay nanatiling kalmado, ang kanyang mga mata tumingin sa kanya na parang sinusukat kung gaano kalalim ang sinasabi nito. At mahinahon niyang tanong, hindi bilang pagtanggi kundi bilang isang paalala na ang pagliligtas ay hindi isang kontrata. Ngunit si John ay hindi umatras. Ang kanyang mga mata mas tumibay. At hindi ko hahayaang tratuhin kanila ng ganito, sagot niya. At ang mga salitang iyon ay hindi malakas, ngunit sa katahimikan ng bulwagan ay parang isang deklarasyon. At sa sandaling iyon ay may isang malinaw na pagbabago. Ang balanse ng kapangyarihan ay unti-unting gumagalaw. Sino ka para makialam? Agad na singit ni Shokai, ang kanyang boses pilit na matatag. Ngunit ang bahid ng iritasyon ay hindi niya maitago. At si John ay dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata malamig ngayon. Ang uri ng lamig na hindi nangangailangan ng sigaw upang maramdaman. Hindi mo kailangang malaman, sagot niya, diretso, at sa simpleng linya na yon ay may sapat na bigat upang patahimikin ang lahat. Dahil ang pangalan niya ay hindi na kailangang banggitin upang maintindihan ang kanyang posisyon. Sa likod niya, may ilang tao na nagsimulang gumalaw, mga tauhan na hindi halata, ngunit malinaw na may dalang presensya ng kapangyarihan. At sa sandaling iyon ay ang bulwagan na dati ay kontrolado ni na Shokai at Jomeng ay unti-unting nagbago ng sentro. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Chiyin ay nanatiling tahimik at sa loob niya ay may isang kakaibang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Hindi pa sa salamat, hindi rin pagdepende, kundi isang bahagyang pagigting dahil sa unang pagkakataon ay may isang taong pumapasok sa mundo niya nang hindi niya pinapayagan at iyon ang bagay na hindi niya kailanman ginusto. Hindi ko kailangan ng tulong mo, mahina niyang sabi. Ngunit ang boses niya ay sapat upang marinig ni John at sa sandaling iyon ay may isang maikling katahimikan sa pagitan nila, isang sandaling puno ng hindi sinasabing mga bagay. Ngunit sa halip na umatras, si John ay bahagyang nangumiti. Hindi ang uri ng ngiti na ginagamit sa harap ng mga tao, kundi isang mas tahimik, mas personal. Alam ko, sagot niya, pero nandito pa rin ako. At ang simpleng sagot na yon ay may isang kakaibang bigat, hindi bilang pag-aangkin, kundi bilang pagpili. At sa gitna ng bulwagang puno ng ilaw, mga tao, at ingay na pilit bumabalik, ang dalawang mundo ay muling nagtagpo, hindi bilang aksidente, kundi bilang isang bagay na unti-unting nagiging hindi maiiwasan. Ang hangin sa bulwagan ay nanatiling mabigat,
Kahit nagsimula nang bumalik ang ingay, mga bulungan na pilit nagpapanggap na normal ang lahat, mga ngiting muling isinuot na parang maskara. Ngunit sa ilalim nito ay may isang bagay na hindi na maitatago. Isang tensyon na hindi kayang takpan ng ilaw o musika dahil ang eksena ay hindi na kontrolado ng mga taong dapat sana ay nasa gitna nito. Si Jumeng ay dahan-dahang huminga, pilit ibinabalik ang kanyang composure, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing liwanag ng kanina. At nang tumingin siya kay Chi Yin, ay may isang bagay doon na hindi niya inaasahan. Hindi galit, hindi inggit, kundi isang uri ng katahimikan na parang siya na ang nahuhuli sa sarili niyang laro. Ang drama mo ay sapat na, malamig niyang sabi, ang kanyang boses bahagyang nanginginig kahit pilit niyang pinatatag. Kahit sino pa ang dalhin mo, hindi nito mababago kung sino ka. At ang mga salitang iyon ay malinaw na patama. Hindi na para sa mga bisita kundi direkta kay Chi Yin. Ngunit sa halip na umatras ay bahagyang nagtaas ng tingin si Chi Yin. Ang kanyang mga mata hindi na lamang tahimik, kundi may isang uri ng linaw na parang matagal nang hinihintay ang sandaling ito. Talaga? Mahinahon niyang sagot, at ang isang salitang iyon ay sapat upang mapatigil muli ang bulwagan. Dahil sa likod nito ay may isang kumpiyansa na hindi nila kayang ipaliwanag. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, ang kanyang mga paa hindi nagmamadali. Ngunit sa bawat galaw niya ay parang mas lalong nagiging malinaw ang presensya niya. At sa sandaling iyon ay hindi na siya mukhang isang pulubi, hindi dahil nagbago ang kanyang damit, kundi dahil nagbago ang paraan ng pagtingin sa kanya. Kung ganoon, dagdag niya, ang kanyang boses na nanatiling kalmado ngunit mas matalim ngayon. Tapos na ang palabas ninyo, oras na para makita ninyo ang totoo. Ang mga salitang iyon ay hindi sigaw, hindi rin deklarasyon, kundi parang isang pinto na unti-unting binubuksan. At sa loob ng sandaling iyon ay may isang pagbabago na hindi agad napansin ng lahat, ngunit sapat upang maramdaman. Ang direksyon ng kapangyarihan ay muling gumagalaw. Sa likod, ang ilan sa mga tauhan ni John ay nagpalitan ng tingin. Ang iba ay tahimik na umatras, na parang alam nilang may darating na hindi nila kailangang pigilan. Habang si John mismo ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Chi Yin, hindi nagsasalita, hindi rin nangingialam. Ngunit ang presensya niya ay parang isang tahimik na pader na hindi kayang lampasan. Mother of Dragons. May isang bulong mula sa gilid. Hindi malinaw kung sino ang nagsabi. Ngunit ang salitang iyon ay parang isang alon na mabilis kumalat. Nagdulot ng kalituhan, pagdududa, at isang kakaibang takot. At sa sandaling iyon ay bahagyang ngumiti si Chi Yin. Hindi bilang pagmamataas, kundi parang isang bagay na matagal nang hindi niya ginamit. Hindi ninyo kailangang maniwala, sabi niya. Ang kanyang boses mas malalim ngayon. Parang may dala ng bigat ng isang pagkakakilanlan na hindi basta-basta. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito totoo. Kalokohan. Agad na sagot ni Shokai. Ngunit ang boses niya ay hindi na kasing tibay ng dati. Dahil sa loob niya ay may isang maliit na bahagi na nagsisimulang mag-alinlangan. At si Jumeng ay napatawa, pilit na ibinabalik ang kontrol. Kung ikaw ang tinatawag mong Dragon Mother, sabi niya, bakit ka namamalimos sa kalsada? At ang tanong na yon ay parang isang sandata na inaasahan niyang tatama. Ngunit sa halip ay nanatiling kalmado si Chi Yin. Ang kanyang mga mata, dahan-dahang tumingin sa kanya. Hindi bilang kaibigan, hindi rin bilang kaaway, kundi bilang isang taong hindi na niya kailangang unawain. Dahil kaya ko, sagot niya, simple, diretso, at sa sandaling iyon ay may isang katahimikan na bumagsak sa pagitan nila. Dahil ang sagot na iyon ay hindi nila kayang baliktarin, hindi nila kayang unawain, at iyon ang pinakanakakagulo. At dahil hindi ninyo kayang gawin iyon, dagdag niya, at sa pagkakataong ito ay may isang bahagyang talim sa kanyang boses, hindi para saktan kundi para ipakita ang agwat na matagal nang naroon. Sa likod, ang malaking screen na kanina ay ginamit upang ipahiya siya ay biglang nagbago. Ang larawan ng kanyang pamamalimos,
Napalitan ng isang serye ng datos, mga numero, mga pangalan ng kumpanya, at ang simbolo ng isang organisasyon na kilala lamang sa iilang tao, ang Longma Group, at sa sandaling iyon ay may isang sabay-sabay na paghinga mula sa mga bisita dahil ang pangalang iyon ay hindi biro, hindi tsismis, kundi isang kapangyarihan na kayang baguhin ang kapalaran ng isang lungsod. Ang kontrata, mahina na sabi ng isa, at ang bulong na iyon ay agad kumalat dahil sa gitna ng lahat ng ito ay biglang nagkaroon ng koneksyon ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Ang kontrata na ipinagmamalaki mo, dahan-dahang sabi ni Chiyin, ang kanyang mga mata nakatutok kay Jumeng, ay hindi mo nakuha dahil sa kakayahan mo. At sa bawat salita ay parang unti-unting nababasag ang mundo na pinanghahawakan nito. Ibinigay iyon at maaari ring bawiin. At sa sandaling iyon ay may isang tahimik na takot na sumilay sa mukha ni Jumeng kahit pilit niyang tinatago dahil ang mga salitang iyon ay hindi banta. Ito ay katotohanan. Sa tabi niya, si John ay bahagyang yumuko ang ulo. Ang kanyang boses mababang ngunit malinaw. Ano man ang pipiliin niya, iyon ang mangyayari. At ang simpleng linyang iyon ay sapat upang tuluyang baguhin ang balanse. Dahil sa sandaling iyon ay hindi na lamang si Chiyin ang nagsasalita, kundi ang buong kapangyarihan na nasa likod niya. Ang bulwagan ay tuluyang natahimik, hindi dahil walang gustong magsalita, kundi dahil walang may kayang magsalita. At sa gitna ng katahimikang iyon ay nakatayo si Chiyin, hindi na bilang isang pulubi, hindi na bilang isang babae na iniwan, kundi bilang isang taong may sariling mundo. Isang mundong hindi nila kayang abutin, hindi nila kayang bilhin, at hindi nila kayang kontrolin. At sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang kahihiyan, ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang pag-ibig, lahat ay may kanya-kanyang halaga. Ngunit may mga bagay na hindi kailanman matutumbasan. Sa pagitan ng dalawang taong minsang magkaibang mundo, isang bagong kwento ang tuluyang nabuo. Hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa pagpili. At ang pagtatapos na inaasahan ng lahat ay naging simula ng isang bagay na wala pang nakakaalam kung saan hahantong.